Lumaki ako sa Zambales. Hindi sa pagmamayabang, pero ipinanganak ako na may gintong kutsara sa bibig. Nagmamay-ari ng construction company ang daddy ko. Samantalang franchise naman ng iba't ibang fast food chains ang aking mommy. Nakapag-aral din ako at ang aking mga kapatid sa prestihiyosong universidad. Ako nga pala si Dayan at ito ang aking kwento. Bilang bunso, nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Kapag may hiniling ako, agad na binibigay ng mga magulang ko. Spoiled din ako sa aking mga kapatid at kung saan ako pumunta, kasunod ko ang mga yaya ko. Nang makapagtapos, inobliga ako ng aking mga magulang na tumulong sa pamamalakad ng mga business namin. Pero wala naman akong interes sa pagnenegosyo, kaya tumanggi ako. Hindi na rin nila ako pinilit. Nandyan naman kasi ang mga kapatid ko para alalayan sila. Isang beses, nagsha-shopping ako sa mall at kasama ko ang mga kaibigan ko, sina Ara at si Jane. Nang makapamili kami, pumunta na kami sa checkout area. Isabay nyo na sa akin yung mga pinamili nyo. Ako nang bahalang magbayad ng mga yan, sabi ko sa mga kaibigan ko. Nakatayo naman sila sa magkabilang gilid, pati ng mga yaya ko. Nanlaki ang mga mata ni Jane. Ibig sabihin, ililibre mo ulit kami? Tanong niya. Oo naman, dinagdagan ng ate ko ang allowance ko kaya may extra money pa ako. Ang sarap talagang magkaroon ng friend na rich kid. Biro ni Jane. Lagi mo na lang kaming nililibre, baka masanay kami niyan. Hirit pa ni Ara. Di masanay kayo, unlimited naman ang allowance ko dahil maraming perang pamilya ko. Pagmamayabang ko sa kanila. Iba ka talaga, Dayan? Sabi ni Ara habang pumapalakpak. Buti ka pa, hindi ka nililimitahan ng mga magulang mo sa paggastos. Yung daddy ko kasi, binawi niya yung debit card ko. Nagkibit balikat ako, saka nagsalita. Wala namang magagawa ang parents ko kung gusto kong gumastos ng gumastos. Para saan pang pera nila kung hindi ko mapapakinabangan, di ba? Parehong napangisi sina Ara at Jane. Halatang napahanga ko sila, kaya lalong tumaas ang tingin ko sa sarili ko. Pagkatapos naming magbayad ay dumiretso kami sa restaurant para kumain. Nang mabusog kami, ipinagpatuloy namin ang pamamasyal. Sobra kaming nag-enjoy kaya hindi namin namalayan ang paglipas ng oras. Nang sumapit ang gabi, naghiwa-hiwalay na kami. 11:00 na ng gabi nang makauwi ako sa bahay namin. Nang buksan ng mga kasambahay ang pinto, nadatnan kong nakaupo sa sofa ang mga magulang ko. Parehong nakakunot ang mga noo nila. Tiyak, masesermon na naman ako. Tumayo si Mami mula sa kinauupuan niya, saka tinitigan ang mga shopping bags na bitbit ng mga yaya ko. Lisa, Gina, dalhin nyo ng mga yan sa kwarto ni Dayan pagkatapos magpahinga na kayo. Utos ni Mami. Tumango lang naman ang mga yaya, saka umakyat sa second floor. Maya-maya, muli akong binalingan ni Mami. Nag-shopping ka na naman ulit, Dayan? Hindi mo pa nga nagagamit yung mga pinamili mo nung nakaraang linggo. Kung gumastos ka, parang walang bukas. Akala mo yata pinupulot lang namin ang pera. Dagdag pa ni Daddy. Mommy, Daddy relax lang po kayo. Limited edition po kasi ang mga bags at shoes na to kaya agad kong binili. Sayang naman kung mauunahan ako ng mga friends ko. 100,000 lang naman po yung nagastos ko ngayong araw. Maliit na halaga lang po yun kumpara sa rami ng pera natin. Katwiran ko pa. Napasinghal si Mommy. Ang hirap mo talagang disiplinahin, Dayan. Palagi ka naming pinagsasabihan pero hindi ka nakikinig. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang mga sinabi ni Mommy. Sanay na ako sa ganong litanya niya. Maya-maya, napansin ko na humugot ng malalim na hininga si Daddy. Kasalanan namin to. Masyado ka naming ini-spoil kaya lumalaki kang ganyan. Pero hindi makakabuti para sa'yo kung ipagpapatuloy mo ang ganyang ugali kaya didisiplinahin ka na namin. Kung kailangan naming maging stricto sa'yo, gagawin namin. Sabi niya pa. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtataka kong tanong. Nag-usap na kami ng mami mo. Naisip namin na baka matutunan mo ang halaga ng pera kung nagtatrabaho ka na. Sagot ni Daddy. Pero hindi nga po ako interesado sa pagmamanage ng negosyo. Pagpoprotesta ko. Nagkatinginan ng mga magulang ko. Tila nag-uusap ang mga mata nila. Alam namin yon kaya nag-isip kami ng ibang paraan. Magtatrabaho ka bilang crew sa isang fast food chain na pagmamay-ari ng pamilya natin. Sambit ni Daddy. Tatanggalan ka rin namin ng mga yaya. Bibigyan na lang namin sila ng ibang trabaho. Si Mami naman ang nagsalita.
Parang bumagsak ang mga balikat ko dahil sa narinig. Anong nakain ng mga magulang ko at naisip nila ito? Pinagtitripan ba nila ako? No way! Hindi ko kayang mabuhay ng walang mga yaya. Tsaka, ayoko magtrabaho sa fast food chain. Hindi bagay ang beauty ko ron. Nagmaktol ako na parang bata. Kapag hindi mo sinunod ang gusto namin, hindi ka namin pamamanahan. Pagbabanta ni Daddy. Nagsalubong ang mga kilay ko saka nagsalita. Seryoso po ba kayo? Tatanggalan niyo po ako ng mana dahil lang doon? Bakit hindi? Ang mga kapatid mo lang ang pamamanahan namin. Total, sila lang ang katuwang namin sa pagpapatakbo ng negosyo. Ikaw, ano bang ginagawa mo? Di ba, tanging pag-gastos lang ang alam mong gawin? Giit pa ni Daddy. Bahagya akong nakaramdam ng hiya, kaya napayuko na lang ako. Maya-maya tumingin ako kay Mommy. Umaasa ako, nakakampihan niya ako, pero hindi siya nagpakita ng awa para sa akin. Mamili ka, Dayan. Magtatrabaho ka sa fast food chain ng 2 buwan o wala kang makukuhang mana mula sa amin. Napilitan akong iangat ang ulo ko nang muling magsalita si Daddy. Hindi ako nakaimik dahil gulong-gulong utak ko. Hanggang sa napagtanto ko na mas malaking problema kung tuluyan akong mawawala ng mana. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago nagsalita. Pumapayag na po ako sa gusto nyo. Sabay na umarko ang ngiti sa labi ng mga magulang ko. Nagawa pa nga nila akong yakapin dahil sa sobrang tuwa. Tama ang desisyon mo, anak. Siguradong marami kang matututunan sa fast food chain na pagtatrabahuhan mo. Bukas na bukas, magsisimula ka na. Sambit ni Daddy. Pero kailangan mong magpanggap bilang ordinaryong empleyado. Hindi pwedeng malaman ng mga katrabaho mo na galing ka sa mayamang pamilya. Kundi masisira ang kasunduan natin at mawawalan ka talaga ng mana. Pagpapaalala ni Mommy. Bukod doon, ililipat ka rin namin ng bahay. Titira ka sa isang maliit na apartment at ang sasweldohin mo ang gagamitin mo bilang panggastos. Pero, paano po ang pagsha-shopping ko? Baka kulang pang kitain ko para pambili ng grocery. Sambit ko. Napasinghal si Mommy. Hindi ka namin bibigyan ng allowance. Dayan, kailangan mong matuto kung paano mag-budget ng sarili mong pera. Naiintindihan mo? Opo, naiintindihan ko po. Malungkot kong tugon. Mukhang walang balak ang mga magulang ko na bawiin ang sinabi nila, kaya napilitan akong sumang-ayon. Mabuti kung ganon. O siya, matulog ka na para may lakas ka para bukas. Opo. Wala sa loob kong sagot. Habang tulala ay umakyat ako sa hagdan. Huli na nang namalayan kong nakarating na ako sa kwarto ko. Agad kong tinawagan sina Ara at Jane at ipinaalam ko sa kanila ang gustong mangyari ng aking mga magulang. Umasa ako, nadadamayan nila ako, pero binabaan lang nila ako ng cellphone. Tinawagan ko ulit sila pero napagtanto ko, nakablock na pala ang number ko. Hindi ko maiwasang magtampo sa aking mga kaibigan. Kanina lang, halos ilagay nila ako sa pedestal. Pero nung nalaman nila na hindi na ako mapapakinabangan, bigla nila akong binaliwala. Maya-maya, humiga na ako sa kama. Idinaan ko na lang sa tulog ang bigat ng loob ko. Dahil sa sobrang gulo ng aking utak, nakalimutan kong maglagay ng skincare. Kinabukasan, kahit hindi sanay, napilitan akong mag-commute papunta sa fast food chain kung saan ako magtatrabaho. Mabuti na lang hindi ako naligaw. Nang makarating, sinalubong ako ng isang babae. Kilala siya ng mga magulang ko at siya lang ang nakakaalam ng tunay kong pagkatao. Ikaw ba si Odette, yung mag-a-assist sa akin? Tanong ko. Ako nga, pero Ma'am Odette ang itatawag mo sa akin. Hindi mo rin ako assistant. Ako ang manager ng restaurant na ito at tuturuan kita ng mga dapat mong gawin. Mariing sabi ng babae. Fine. Saad ko, sabay irap ng mga mata. Totoo nga ang sinabi ng mga magulang mo. May pagkamaldita ka nga. Pero sisiguraduhin ko na pagkatapos mong magtrabaho rito, matatanggal ang magaspang mong ugali. Sabi ni Ma'am Odette. Ang dami mo namang sinasabi. Dalhin mo na lang ako sa station ko para makapagtrabaho na ako. Sabi ko, habang nakataas ang isang kilay. Napailing si Ma'am Odette pero hindi na siya sumagot. Sumunod ako sa kanya papasok sa loob ng fast food chain. Ipinakilala niya ako sa magiging katrabaho ko at inilibot niya ako sa buong paligid. Sunod niya akong isinama papunta sa counter area. Habang naroon, inutusan niya akong obserbahan ang galaw ng mga kahera. Mukhang madali lang naman ang trabaho nila dahil magpapunch lang sila ng order ng mga customers.
Itinuro sa akin ni Ma'am Odette ang mga kailangan kong gawin. Madali kong nasa ulo ang mga product code at natutunan ko rin kung paano ang tamang pag-aasikaso sa mga customers. Dahil doon, agad niya akong sinalang sa pagtatrabaho. Isang araw, inaasikaso ko ang isang customer na babae. "Miss, isang spicy chicken with spaghetti. Tapos gawin mo na lang large yung fries ko," sabi niya sa akin. "Opo ma'am," sabi ko habang nagpapunch ng order. "Repeat order ko lang po, isang order ng spicy chicken with spaghetti at isang large fries." Imbes na sumagot, napaisip ang babae. Nagbago ng isip ko. Ayoko na ng maanghang na chicken, masyado ring maraming large fries, baka hindi ko maubos. Yung regular fries na lang ang gusto ko." "Sige po ma'am," sabi ko. Agad kong tinawag ang manager para magpa-void ng product. Nang maayos ng system, muli kong pinansyang order ng customer. "Okay na po ma'am, 150 pesos pong babayaran mo." Magiliw kong sambit. Akala ko, iaabot na ng customer ang pera, ngunit nagsalita siya ulit. Nagbago ulit ang isip ko. Large fries na yung order ko at spicy chicken." Unti-unti na akong napipikon. Parang nananadya kasi ang customer na mang-asar. Subalit pinilit ko pa rin ngumiti at pinagbigyan ko ang gusto niya. Nang makapagbayad ng babaeng customer, nakahinga na ako ng maluwag. Akala ko tapos na ang transaction ko sa kanya, pero hindi pa pala. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ang babae sa counter area. "Bingi ka ba, miss? Di ba sabi ko, ayoko ng spicy chicken at regular order lang yung fries ko?" Bulyaw niya. "Yes ma'am, pero di ba po nagbago ulit ang isip mo? Sabi mo, gusto mo na ng spicy chicken at large fries." Katwiran ko. Ginagawa mo pa talaga akong sinungaling. Ibalik mo yung binayad ko." Giit ng babae. Nanlilisik ang mga mata niya habang dinuduro ako. Nagtangka pa siyang pumasok sa counter area para sabunutan ako. Mabuti na lang, mabilis siyang naawat ng gwardya. Parang naistatwa naman ako sa aking kinatatayuan. Hindi ako makapaniwala na may ganoong klase ng tao. Pagkain lang ang binayaran niya, pero kung makapagsalita siya parang nabili niya na ang aking pagkatao. Maya-maya, dumating si Ma'am Odette para pumagitna. Inakay niya ang nagwawalang customer sa isang sulok. Kinausap niya ito ng mahinahon. Sa huli, inilibre niya na lang ng pagkain ng customer para hindi na ito magalit. Habang nakatayo ako, napansin ko na pinagtitinginan ako ng ibang mga customers. Ang iba pa nga, pinagtatawanan ako. Pumatak ang luha sa aking mga mata pero agad kong pinunas iyon. Itinuon ko na lang ang atensyon sa pagtatrabaho. Nang sumapit ang lunch break, pumwesto ako sa bakanteng lamesa. Libre ang pagkain namin pero wala akong gana. Bakit hindi ka kumakain? Naiisip mo pa rin ba yung nangyari kanina?" Napaigtad ako nang marinig ang boses ng katrabaho kong si Joey. Walang ano-ano, umupo siya sa tabi ko. "Kalimutan mo na yon. Kapag tumagal ka sa trabaho, masasanay ka rin." Muling sabi niya sa akin. "Paano nyo nakakaya yon? Halos araw-araw kayong minumura ng mga customers. Minsan nga wala naman kayong kasalanan pero nagagalit pa rin sila sa inyo." "Simple lang. Kailangan namin ng trabaho kaya nagtitiis kami. Lalong-lalo na ako. Nag-iisang anak ako ng mga magulang ko. Hindi na nila kayang magtrabaho kaya ako ng breadwinner sa pamilya namin." Bakit hindi ka na lang maghanap ng ibang trabaho? Bakit nagtsatsaga ka rito? Napaka-toxic ng environment dito. "Hindi ako pwedeng mamili ng trabaho dahil hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral." Sagot niya. Ikaw, bakit mo naisipang magtrabaho dito?" Ito lang kasi ang company na tumanggap sa akin." Maikli kong sagot. Hindi pwedeng malaman ni Joey ang totoo, kaya napilitan akong magsinungaling. "Parehas pala tayo eh. Pagtsagaan na lang natin to. Malay mo balang araw pala rin tayo at umunlad ang buhay natin." Oo nga. Nauutal kong sagot. Yun lang at nilantakan ko ng pagkain ko. Ganoon din ang ginawa ni Joey. Isang beses, araw ng sweldo kaya excited akong pumunta sa office ni Ma'am Odette. Subalit laking gulat ko nang makitang paycheck ko. "Ma'am Odette, bakit 5,000 lang ang sahod ko? Napakaliit naman ito. Ilang gabi ako nag-overtime ng huling cut-off?" Tanong ko habang nakakunot ang noo. Bahagyang natawa si Ma'am Odette. "Bakit ka nagre-reklamo? Malaki na nga yan. Kasama na rin dyan ang overtime pay mo." Sambit niya pa. "Pero..."
Huwag ka nang magreklamo, Dayan. Ganyan talagang sweldo ng regular na empleyado sa Pilipinas. Ngayon, alam mo ng realidad ng buhay. Giit ni Ma'am Odette. Naiinis ako, Skylar G. Milyonaryo ang mga magulang ko pero nagtsatsaga ako sa kakarampot na sahod. Pero wala naman ako magagawa kaya tinanggap ko na lang ang pera at umalis na ako. Kahit mahirap, ipinagpatuloy ko ang pagtatrabaho sa fast food chain. Kalaunan, unti-unti na akong nasanay. Natutunan ko na rin kung paano makibagay sa mga katrabaho ko kaya nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan. Kasabay nun, mas lalo pa akong naging malapit kay Joey. Kapag nahihirapan ako, palagi niya akong tinutulungan. Madalas ding sabay ang lunch break namin kaya sa iisang mesa lang kami kumakain. Tinutokso nga kami ng mga katrabaho namin na bagay daw kami. Isang gabi, tapos ng duty ko kaya naghahanda na akong umuwi. Pero naramdaman ko na may tumapik sa aking likod. Nang lumingon ako, nakita ko si Joey. Tapos na rin palang duty mo. Kung wala kang pupuntahan, baka pwede kitang maimbitahan sa bahay namin? Saad niya. Bakit? Anong meron? Tanong ko. Birthday ko kasi. Naghanda ng kaunting salo-salo ang mga magulang ko. Sabi pa ni Joey. Sige, pupunta ako. Iimbitahan mo rin bang mga ibang katrabaho natin? Tanong ko pa. Oo, pero susunod na lang sila kapag tapos ng duty nila. Alam naman nila ang address ng bahay ko. Sige, tugon ko. Isinukbit ko ang aking bag sa balikat at sinabayan si Joey sa paglalakad. Sumakay kami ng jeep papunta sa bahay nila. Nang makarating, ipinakilala niya ako sa mga magulang niya na sila Mang Rigor at Aling Mabel. Inasikaso nila ako at inalok ng pagkain. Ang ganda mo naman, Iha. Ikaw ba ang girlfriend ng anak ko? Halos mabilaukan ako dahil sa sinabi ng nanay ni Joey. Pero hindi ko yun minasama. Akmang ibubuka ko ang aking bibig pero inunahan akong magsalita ni Joey. Naku, Nay, hindi ko po siya girlfriend. Katrabaho ko lang po siya. Saad nito habang namumula ang pisngi. Skylar G, hindi ko alam kung bakit pero parang kinurot ang puso ko. Sa tono kasi ng pagsasalita ni Joey ay parang ipinagdidiinan niya na hindi siya interesado sa akin. Nako, sayang naman. Bagay pa naman kayo. Panunokso pa ng kanyang ina. Oo nga, akala ko rin girlfriend ka ng anak ko. Ngayon lang kasi siya nagdala ng babae rito. Sabi pa ni Mang Rigor. Gusto kong magsalita pero sinenyasan ako ni Joey na huwag nang umimik. Sinunod ko naman yon. Ngumiti na lang ako, saka ipinagpatuloy ang pagkain. Maya-maya dumating na ang ibang katrabaho namin, pati na rin si Ma'am Odette. Kahit simple ang selebrasyon ay nag-enjoy talaga kami. Nilantakan namin ang masasarap na pagkain at kumanta rin kami sa videoke. Nang lumalalim ng gabi, isa-isa nang umuwi ang mga katrabaho namin. Inaantok na rin ako, kaya nagpaalam na ako kay Joey. Pero iginiit niya na ihahatid niya ako pa uwi. Delikado raw kasi kung maglalakad ako ng mag-isa sa daan. Pasensya ka na sa mga magulang ko, ha. Gusto kasi nila na mag-girlfriend na ako kaya palagi nila akong tinutokso sa mga babae. Sambit niya habang naglalakad kami. Okay lang yon, nakakatawa nga ang mga magulang mo. Napaka-cool nila. Namiss ko tuloy ang parents ko. Nasaan nga palang mga magulang mo? Hindi mo ba sila kasama sa apartment na inuupahan mo? Tanong ni Joey. Hindi may kailangan pa akong tapusin bago ko sila makita ulit. Hindi ko kasi pwedeng puntahan ang mga magulang ko hanggat hindi pa tapos ang 2 buwan. Napansin ko na napapaisip si Joey kung anong ibig kong sabihin pero hindi na siya nagtanong pa. Sinamahan niya na lang ako sa paglalakad hanggang sa nakasakay na ako sa jeep. Skylar G, patuloy akong naging malapit kay Joey hanggang sa mas naging malalim pa ang pagkakaibigan namin. Kapag day off namin, niyayaya niya akong mamasyal. Agad naman akong pumapayag dahil masaya siyang kasama. Isang beses, Valentine's Day noon, kaming dalawa ni Joey ang naatasang magdisenyo ng buong fast food chain. Valentine's Day pala ngayon. Sayang naman, wala akong kadate. Sabi ni Joey habang nagugupit na kartulina. Hindi naman sa nagiging assuming ako pero parang nagpapahayag siya sa akin. Ikaw, Dayan, may kadate ka na ba? Muling tanong niya. Wala Wala naman akong boyfriend. Tugon ko. Kung okay lang, pwede ba kitang yayaing manood ng sine pagkatapos ng duty natin? Tanong ni Joey.
Sige, wala naman akong gagawin eh. Pagpayag ko. Umarko ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Joey. Sigurado akong mag-e-enjoy ka mamaya. Sabi niya pa. Tumango na lang ako bilang sagot. Maya-maya dumating si Ma'am Odette. Binilinan niya kami na bilisan ang paggawa ng disenyo. Dahil doon, pinagpatuloy na namin ang pagtatrabaho. Mabilis na dumaan ang mga oras hanggang sa natapos na ang duty namin. Dumiretso na kami sa sinehan para panoorin ang movie na napili ni Joey. Nang matapos ang pelikula, dinala niya naman ako sa isang karinderya. Anong gusto mong kainin? Magiliw na tanong ni Joey. Ano bang mga pagkain ang isinuserve nila? Tanong ko naman. Bahagya siyang natawa. Ikaw naman, parang first time mong makakain sa karinderya. Ako na nga lang ang order. Nagkunwari na lang din akong natatawa. Kung alam niya lang, hindi talaga ako kumakain sa ganitong lugar. Pero ayoko siyang ma-offend, kaya pinilit kong kainin ang pagkain na in-order niya. Ang sarap naman itong afritada. Magkano isang order nito? Saad ko, sabay mo yan ng pagkain. 40 pesos lang yan. 30 pesos naman tong pinakbet. Sabi niya, sabay lagok ng tubig. Napangang ako. Grabe, ang mura naman pala rito. Anong mura? Nagtaas na nga sila ng presyo. Pero masarap ang pagkain dito kaya binabalik-balikan ko. Magiliw na sabi ni Joey. Tumango lang ako at ipinagpatuloy ang pagkain. Skylar, habang nakikilala ko si Joey ay mas lalo akong humanga sa kanya. Kahit simple lang ang buhay niya, nagagawa niya pa rin maging masaya. Napagtanto ko na napakababaw ko pala. Akala ko kasi noon, kapag hindi ako nakabili ng bagong damit at sapatos, ay katapusan na ng mundo ko. Pero pwede pala akong mamuhay ng simple at maligaya, katulad ngayon. Habang tumatagal, mas lalo ako nagiging komportable kay Joey. Kapag kasama ko siya, pwede akong maging totoo sa sarili ko. Palagi niyang ang sinasabi na mas maganda ako kapag simple lang ang ayos ko. Hindi ko raw kailangang maglagay ng kolorete sa mukha at magsuot ng magarang damit. Napansin ko na palagi akong niyayaya ni Joey na lumabas, kaya napaisip na rin ako. Hindi naman ako manhid. Hindi ako mapakali, kaya naglakas loob ako na tanungin siya kung bakit masyadong mabait ang pakikitungo niya sa akin. Hindi naman siya ganun sa mga ibang katrabaho namin. Sinubukan niya pang ibahin ang usapan pero kinulit ko siya. Hanggang sa inamin niya na mayroon nga siyang gusto sa akin. Tinanong niya rin kung pwede niya ba akong ligawan. Hindi ko itatanggi na kinilig ako dahil sa sinabi niya. Mabuting tao si Joey kaya binigyan ko siya ng pagkakataon. Hindi man ako nabigo. Sa tuwing magkasama kami, pinapasaya niya ako kahit sa maliit lang na paraan. Isang gabi, katatapos lang ng duty namin. Katulad ng dati, inihatid ako ni Joey pa uwi. Habang naglalakad, hinawakan ko ang kamay niya. Namula nga ang pisngi niya dahil sa ginawa ko. Ang sweet mo naman. Kung assuming lang ako, iisipin ko na sinasagot mo na ako. Hindi ka nagkakamali dahil sinasagot na nga kita. Magiliw kong sagot. Natigilan naman siya sa paglalakad at tinitigan ako ng diretso. Talaga? Pumapayag ka ng maging girlfriend ko? Oo, tama ang narinig mo. Basta wag ka lang magbabago ha. Sana ipagpatuloy mo pa rin ang pagiging sweet mo sa akin. Ngumiti si Joey, saka hinaplos ang pisngi ko. Siyempre naman, ipinapangako ko na mas lalo pa kitang mamahalin. Kinilig naman ako sa sinabi ni Joey. Ramdam ko kasi ang pagiging sincero niya. Maya-maya ipinagpatuloy namin ang paglalakad hanggang sa makarating na kami sa apartment ko. Skylar, si Joey yata ang pinakatamang desisyon ko sa buhay. Napakaswerte ko sa kanya. Parang prinsesa kasi ang turing niya sa akin. Wala siyang ibang ginawa kundi alagaan ako. Mahal na mahal ko siya at hindi ko alintana kahit magkaiba ang estado ng buhay namin. Ngunit kahit magkarelasyon na kami, hindi ko pa rin magawang ipagtapat kay Joey ang tunay kong pagkatao. Hindi ko kasi alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Isang araw, abala ang lahat sa fast food chain dahil sa pagdagsa ng mga customer. Habang nasa counter area ay pumila sa harap ko yung babaeng nang away sa akin noon. Kinakabahan ako dahil sa tuwing o-order siya, pinag-iinitan niya ako. Pa-order ako ng sundae, yun lang ang order ko, hetong bayad, sambit ng babae, saka inabot ang 1,000 piso. Ma'am, baka naman po meron kayong smaller bill. Wala po kasi akong panukli para dyan. Magalang kong sabi.
Eto lang ang pera ko. Kapag hindi mo ako sinuklian, irereklamo kita sa manager mo. Pagbabanta pa ng babae. Ma'am, kumalma ka lang po. Pakiusap ko. Hindi ako kakalma. Bakit ka pa ba nagtatrabaho rito? Kung ako ang manager dito, matagal na kitang tinanggal. Buliyaw ng babae. Nangilid agad ang luha sa mga mata ko at parang gusto kong magpalamon sa lupa dahil sa kahihiyan. Hindi pa rin kasi ako sanay na binubulyawan at dinuduro ng customer. Tumigil ka na! Wala kang karapatang sigawan ng anak namin! Napalingon ang lahat sa pinanggagalingan ng boses. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mga magulang ko. Katabi nila si Ma'am Odette. Sino naman kayo? Bakit kayo nangingilam dito? Mataray na sabi ng babaeng customer. Kami ang may-ari ng fast food chain na ito at anak namin ang babaeng sinisigawan mo. Mariing sagot ni Daddy. Napanganga ang lahat dahil sa sinabi ng tatay ko. Lalong-lalo na ang aking mga katrabaho. Umalis ka na rito. Hindi namin kailangan ng matapobreng customer. Si Mami naman ang nagsalita. Itinulak niya palabas ng fast food chain ng babae. Sandaling nataranta ang babaeng customer pero mas nanaig pa rin ang pagiging suplada niya. Di aalis. Sa ibang restaurant na lang ako kakain. Saad niya sa kadali-daling lumabas ng fast food chain. Napatakbo naman ako palabas ng counter area at lumapit sa aking mga magulang. Mami, Daddy, ano pong ginagawa niyo rito? Anak, sinusundo ka na namin. Sagot ni Daddy. Pero, bakit po? Di ba pong usapan natin 2 buwan ako magtatrabaho rito? May ilang araw pa naman po akong natitira? Imbes na maging masaya, nadismaya ako. Hindi mo na kailangan gawin yun, anak. Nakausap na namin si Odette at inareport niya sa amin ang mga pagbabagong nakikita niya sa'yo. Sabi niya pa, naging mapagkumbaba ka at natutunan mo na kung gaano kahirap magtrabaho. Sabi pa ni Daddy. Halika na anak, umuwi na tayo. Paanyaya ni Mami habang pinipisil ang kamay ko. Hindi naman ako nakasagot. Iginala ko ang aking tingin hanggang sa nakita ko si Joey. Halatang nagulat sa nalaman niya. Gusto kong magpaliwanag sa kanya pero iniwasan niya ako. At ginawa niyang abalang sarili niya hanggang sa napilitan akong umalis nang hindi man lang siya nakakausap. Skylar, bumalik na ako sa marangyang buhay. Kasabay nun, tumulong ako sa pagpapatakbo ng negosyo namin. Nabibili ko ulit ang mga gusto ko pero hindi ako masaya. Pakiramdam ko, may kulang sa puso ko at walang iba kundi si Joey. Sinubukan ko siyang tawagan pero hindi na siya sumasagot. Mukhang iniiwasan niya na ako. Isang beses, kasabay kong mag-almusal ang aking mga magulang at kapatid. Kanina ko pahawak ang kubyertos pero hindi ko ginagalaw ang pagkain. Ayos ka lang ba, Dayan? Bakit wala kang gana? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Napapitlag ako nang marinig ang boses ni Mommy. Hindi naman po sa ganon. May iniisip lang po ako. Sino? Yung boyfriend mo na crew? Napanganga ako sa tanong ni Mommy. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa kanya? Nagtatakang tanong ko. Nagkatinginan ang aking mga magulang, pati na rin ang mga kapatid ko. Tila nanunukso ang mga mata nila. Ina-report ni Odette ang relasyon ninyo. Natatawang sabi ni Mommy. Bakit nga pala hindi mo siya dalhin dito para formal mo siyang ipakilala sa amin? Si Daddy naman ang nagtanong. Gusto ko po sana yon pero ayos lang po ba sa inyo kahit ibang estado ng buhay niya? Oo naman, kung magiging masaya ka sa piling niya, hindi ka namin pipigilan. Sabi ni Daddy. Sumang-ayon din ang nanay ko, pati na rin ang aking mga kapatid. Umarko ang matamis ng ngiti sa mga labi ko. Salamat po, hindi niyo alam kung gaano niyo ako pinasaya. Saglit pa akong nakipag-usap sa pamilya ko hanggang sa napagpasyahan kong umalis. Nang makarating ako sa fast food chain, nadatnan kong abala si Joey sa pagpupunas ng sahig. Nang mapansin niyang presensya ko, dali-dali siyang umakyat sa second floor. Sinundan ko naman siya. Bakit mo ba ako iniiwasan? Tinatawagan kita pero hindi mo ako sinasagot. Ano klase kang boyfriend? Para saan pa? Nagsinungaling ka nga sa akin. Inilihim mo na mayaman ka pala. Saad niya na tila nagtatampo. Pasensya ka na. Yun kasi yung pinagkasunduan namin ng mga magulang ko. Pero pangako, hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Sabi ko, sabay pisil sa kanyang braso. Pero hindi ako karapat-dapat na maging boyfriend mo. Mahirap lang ako at mayaman ka. Ano namang problema doon? Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa.
Biglang inangat ni Joey ang ulo niya at pinagmasdan ang mukha ko. Talaga? Hindi ka mahihiya kahit mahirap lang ang boyfriend mo? Hindi no, ipagmamalaki ko pa sa lahat na meron akong boyfriend na kasing gwapo at kasing bait mo. Namula naman ang pisngi ni Joey. Salamat, mahal na mahal din kita. Sorry kung nagtampo ako. Nasaktan kasi ako dahil naglihim ka sa akin. Pero nangangako ako na hindi na kita iiwasan. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga, maayos na ulit ang relasyon natin. Tumango lang si Joey bilang tugon. Naging mabilis ang galaw niya hanggang sa naramdaman ko na dumampi ang mga labi niya sa akin. Napakapilyo niya talaga. Mabuti na lang walang ibang tao roon. Na rin ako nagpakipot pa. Hinalikan ko rin siya pabalik. Muling naging maayos ang relasyon namin ni Joey. Hanggang sa dinala ko na nga siya sa bahay para ipakilala sa aking pamilya. Ikaw pala si Joey, ang lalaking nagpatino sa anak namin. Sambit ni Daddy. Ikinagagala ka naming makilala, iho. Sana, ingatan mo ang anak namin. Sabi naman ng mami ko. Opo, pangako po yan. Mamahalin ko po siya kagaya ng pagmamahal niyo sa kanya. Magalang na tugon ni Joey. Salamat kung ganon. Siya nga pala, nabanggit sa amin ni Dayan na hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil doon, naisip namin na bigyan ka ng scholarship para makapag-enroll ka sa kolehiyo. Nako, wag na po. Gagawa na lang po ako ng paraan para makabalik ako sa pag-aaral. Nahihiyang sabi ni Joey. Iho, tanggapin mo ng alok namin. Makakatulong ito para umunlad ang buhay mo. At saka para mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng anak namin. Giit pa ni Mommy. Huwag ka nang mahiya sa amin. Isipin mo na lang, parang pamilya mo na rin kami. At ang pamilya, nagtutulungan. Dagdag pa ng tatay ko. Hindi umimik si Joey. Tumingin siya sa kawalan at tila malalim ang iniisip. Kinakabahan naman ako habang hinihintay ang sagot niya. Hindi siya maaaring tumanggi dahil magiging dahilan yon upang ayawan siya ng mga magulang ko. Sige po, tinatanggap ko na po ang alok ninyo. Maraming salamat po dahil pinagkatiwalaan niyo ako. Pangako, mag-aaral po ako ng maigi. Kapag nakapagtapos ako ng pag-aaral, bibigyan ko ng komportableng buhay si Dayan. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil sa naging sagot ni Joey. Nagawa ko pa nga siyang yakapin dahil sa sobrang tuwa. Hindi ako nahiya kahit kaharap ko ang mga magulang ko. Tama ang desisyon mo, iho. Saad ni Mami na sinigundahan naman ni Daddy. Kagaya ng ipinangako ni Joey, nagpursige siya sa pag-aaral. Kumuha siya ng kursong engineering. Kahit meron siyang allowance, hindi niya pa rin itinigil ang pagtatrabaho sa fast food chain. Ayaw niya raw iasa ang lahat sa mga magulang ko. Nang makapagtapos siya ng pag-aaral, nagtrabaho siya sa construction company ng tatay ko. Sa ngayon, nananatiling masayang relasyon namin at malapit na rin kaming magpakasal. Minsan may pinagdadaanan kaming pagsubok pero hindi kami matitibag. Bagkus, yon ang nagpapatibay sa pagmamahala namin. Sana magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa iyong mga tagapakinig, Skylar. Naniniwala ako na hindi hadlang ang estado ng buhay sa mga tao na tunay na nagmamahalan. Marami man akong pagkakamali na nagawa noon, naging spoiled ako at walang konsiderasyon sa ibang tao, na bago ko ang lahat ng yon, natuto akong mag-adjust, hindi lang para sa aking sarili, kundi para na rin sa mga taong mahal ko. Ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Sa mga nais magpadala ng inyong kwento, isend nyo lamang po sa aming Facebook page or sa aming email. Maraming salamat po.